Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinalong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon." "Anong mga pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. At hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula na mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa ng paglakad, ngunit siya ay pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga sila sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-pira sa iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan." Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ng 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon."
at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hati nito ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Si Kristo'y muling nabuhay. Wala lang, ano? Mga kapatid, ang sagot doon ay tunay, siya'y muling nabuhay. Ulitin natin, si Kristo'y muling nabuhay. Tunay, siya'y muling nabuhay. Yan ang Easter greeting natin, mga kapatid. Ang ebanghelyong ating binasa, mga kapatid, ay mula kay San Lucas, Kapitulo 24. Ito'y optional. Pinili ko lang dahil akmang-akma sa ating pagdiriwang dahil gabi na. Ayon sa ulat ni San Lucas, nung araw ding yaon sa gabi, may dalawang alagad papuntang Emmaus. Sinabi ang pangalan ng isa, Cleopas. Yung isa, hindi sinabi ang pangalan. Di alam kung lalaki o baka ito'y mag-asawa. Ang Emmaus, sabi dito ay 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. At ito ay nasa gawing kanluran, west. Palayo na sila sa Jerusalem. Matapos nilang masaksihan ang hindi nakakatakot na nangyari kay Jesus na kanilang Panginoon at Maestro. Kaya sila'y nawalan na ng pag-asa. Iniwan na nila ang Jerusalem. Pauwi na sila sa kanilang dapat uwian, sa kanilang nayon na Emmaus. Mga kapatid, ang ebanghelyong ito mula kay San Lucas ay kwento hindi lamang ng dalawang alagad na ito. Ito'y kwento, ito'y kasaysayan ng bawat isa sa atin. Yung dalawa'y nag-uusap sa mga nangyari. Ang sabi nga nila ito, siya pa naman yung inaasahan namin. We were hoping that He will save us. Pero yung lahat ng kanilang pag-asa ay naglaho. Kung kaya't makikita natin sa dalawang alagad na ito, yung dalawang taong bigong-bigo, nawalan ng pag-asa, parang sinakluban ng langit. At dito, sinabayan sila ni Jesus. Hindi nila nakilala. Bakit? Dahil si Kristong muling nabuhay, the risen Christ, ay iba na yung anyo. Ang resurrection ni Jesus ay hindi yung katulad ng isang taong nawala ng malay, biglang natauhan, siya pa rin yun. Hindi siya bumalik sa dati niyang kalagayan. Siya'y nagpunta sa ibang antas ng kanyang existence. Kaya't hindi, sabi dito, parang natakpan ng kanilang mga mata. Sapagkat ang inaasahan nila ay isang tagapagligtas, isang Mesiyas. Kasaysayan din natin ito. Nagpunta tayo sa bansang ito at ang ating inaasahan ay dito tayo makakakita ng tagumpay. Pero hindi lahat ng kwento ng bawat isang OFW ay maganda. Meron din kalungkutan. At sa pagdiriwang natin, mga kapatid, ng Pasko ang ito na muling pagkabuhay ni Jesus,
ay dapat nating makita kung ano yung mensahe ng Easter o ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pag-ibig ang naging dahilan kung bakit si Jesus ay tumanggap ng paghihirap, siya'y ipinako sa krus, siya'y namatay, binigay niya ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig. And I'm sure, kayong lahat na nandito, tayong lahat na naririto, mga OFW, ay dahil pag-ibig ang dahilan kung bakit kayo naririto. Kung kasama mo yung asawa mo, o kasama mo kaibigan mo, sabihin mo sa katabi mo, I love you. Kung hindi mo naman kilala, kumusta ka na lang. Baka seryosohin niya yung I love you, di ba? Ay, sinagot na ako. Hindi. Pag-ibig, di ba? Pag-ibig sa pamilya. Yun ang dahilan kung bakit tayong lahat ay naririto sa ibang bansa. Dahil mahal natin yung ating mga pamilya. Si Jesus din, nung gabing sa huling hapunan, dahil mahal niya yung kanyang mga alagad, ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa mga alagad sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Ang gawaing maghugas ng paa ay gawain ng utusan. At ito'y ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad dahil sa kanyang pag-ibig sa kanila. Ipinakita ni Jesus, pinatunayan ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paglilingkod. Service. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa paglilingkod. Ang inyong pagtatrabaho dito, hindi naman siguro kayo nandito sa Abu Dhabi dahil gusto niyo magpasarap sa buhay. Yung gusto magpasarap sa buhay, pakitaas ang kamay? Wala. Lahat tayo narito para magtrabaho, magpunyagi, para umalwan ang buhay natin, ng mga mahal natin sa buhay. Ano pa yung patunay ni Jesus na mahal niya kanyang mga alagad at tayong lahat? Matapos niyang hugasan yung paan ng kanyang mga alagad, anong ginawa ni Jesus? Kumuha siya ng tinapay, hinati, at sinabi, kainin ninyo ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Future tense. Na ibibigay, ipagkakaloob, ihahandog. Kinuha niya ang kalis, sabi niya, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hangtipan, ang aking dugo na ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yun ay doon sa huling hapunan. Sinabi niya, ibubuhos, ibibigay. Kailan niya tinupad yung pagbubuhos at pagbibigay ng kanyang katawan at dugo? Doon sa ikalawang, sa susunod na araw ng Biyernes Santo, doon sa Kalbaryo. Kaya yung huling hapunan ng Huwebes Santo at ang Kalbaryo ay iisa lamang. Sinabi ni Jesus sa huling hapunan, ihahandog ko ang aking buhay, at ginawa niya ito, tinupad doon sa Kalbaryo. Kaya mga kapatid, ang misa na ginagawa natin ay hindi lamang pagkain. This is not just a Eucharistic meal, hapunan. Ang misa ay ang banal na sakripisyo ni Jesus na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Sabi ko nga kanina, ang kwento ng dalawang alagad na ito sa Emmaus ay kwento ng bawat isang OFW. May mga nangyayari sa ating buhay na tayo ay lumalayo sa Diyos
Pumupunta tayo sa kanluran. Saan lumulubog ang araw? Saan lumulubog ang araw? Hindi nyo alam? Saan? Sa silangan o sa kanluran? Kanluran. Minsan nga sinasabi natin doon sa mga hindi makapag-aasawa, nilubugan ka na ng araw. Hindi. At kailan nakilala nung dalawang alagad si Jesus? Sa paghahati ng tinapay. Habang hinahati ni Jesus at pinaras yung tinapay, nabuksan ang kanilang mga mata. Nagkaroon sila ng ligaya, natagpuan nila na hindi pa tapos ang kanilang buhay. May pag-asa pa sila. Kahit anong ginawa ng dalawa, nagmamadali, bumalik sa Jerusalem. Saan ang Jerusalem? Nasa silangan, kung saan sumisikat ang araw. Kapatid, nilulubugan ka ba ng araw na ikaw ba'y nasa kanluran dahil sa pinagdadaanan mo sa buhay? Ikaw ba'y nasa kanluran dahil sa mga problema mo sa buhay? Anong sabi dito sa Emmaus, sa kwento ng dalawang alagad? Sa Eukaristiya, sa paghahati ng tinapay, nabuksan ang kanilang mga mata. Ito'y isang hamon, isang paanyaya, isang paalaala. Kung kayo'y dumaranas ng kabiguan katulad ng dalawang alagad na ito, na parang nawalan na ng pag-asa sa buhay, misa, Eucharist, pumunta kayo sa simbahan, doon kayo lumuhod, makinig kayo ng misa, umatin kayo ng misa, sapagkat doon sa pamamagitan ng mga pagsasalaysay ng mga salita ng Diyos, mabubuksan ang ating mga mata katulad na nangyari sa dalawang alagad. At babalik tayo sa silangan na kung saan doon sumisikat ang araw. Napakaganda nitong, para mangyari yun, anong sinabi nung dalawang alagad kay Jesus? Stay with us, Lord. It is getting late. Palubog na ang araw, Panginoon. Dumito ka muna sa amin. Stay with us, Lord. It is getting dark. If your life seems to be dark, invite Jesus in your life. Stay with us, Lord. Pakiulit. Paanyaya, request, prayer sa Panginoon. Lord, hirap na ako sa buhay. Hindi ko na alam ang akang gagawin. Stay with us. Stay with my family. Stay with my brother, with my father, with my mother, with my children. Stay with us. It is getting dark. At kung paanong si Jesus ay nagpaunlak sa Ebanghelyo, pauunlakan ka rin ng Panginoon. Mga kapatid, ang Pasko ng muling pagkabuhay ay paalaala sa ating lahat sa kabila nung mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang ibinabadya rin ng Easter o ng Pasko ng muling pagkabuhay ay pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Amen?